Ano tay? Kamusta? May bago ka bang ano? Joke? May joke po. Ito, joke to. Ano Tagalog ng tubig? Water. Ha? Water. Tagalog ng tubig, dalawang malaki. Dalawa, big, malaki. Kaya tubig, dalawang malaki. Sorry. Well, anyway, mga parts, tsaga-tsaga tayong bibiyahe kay Lalamove araw-araw dito. Para sa akin, masasabi ko lang, okay pa naman yung biyahe kay Lalamove kasi kumikita pa naman talaga kami. Depende na lang sa inyo kung anong level yung gusto nyong kita rito. Time check, 7:28 AM. May nakuha na kaming pang second booking. Full booking to mga parts. San Juan, going to Giginto, Bulacan. Going to San Juan ulit pabalik. Halagang 1,650. Bale ang gagawin, di-deliver daw namin yung mga exhaust fan. Tapos pagdating ng Giginto, Bulacan, may kukuhanin daw doon na pera. Ngayon, yung pera na yun ang ibabalik namin sa may drop-off location, sa may San Juan din. Pero mukhang ibabang transfer na lang ni ma'am daw yung pera sa may pick-up natin kanina. Ang mangyayari, hindi na tayo pupunta ron. Hindi na tayo babalik ng San Juan kasi ibabang transfer na yung pera. Eto mga parts, may nag-comment si Anime Saga. Sabi niya, Pards, paturo naman kung paano kumuha ng booking ng mabilisan. Gusto mo mabilis, Pards? Eto mabilis. Pag kukuha ka ng booking na mabilisan, syempre wag kang kukurap mga Pards. Pagkatapos kapag ka mo yung tumunog na putpot, tinignan mo yung booking. Day mga pards, today is another booking day na naman tayo. April 25 ngayon, Friday 2025. Time check tayo, 9:27 AM. First booking natin from Santa Monica, Novaliches going to Pasig. Sa halagang 711. Ang layo ng pickup location ay 1.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga pards, first booking. Ito yung mga parts, may Novaliches bayan yung pick up natin. Meron na magre-receive dun, sir. Yung may-ari. Ano kasi ito eh, parang building yata ito eh, no? Kumpanya yan. Kumpanya to, pagkadalan. Okay, first booking na pick up na natin. Papunta tayo ng Ortigas Avenue mga parts. Galing tayo ng Santa Monica, Novaliches bayan. Ang layo ng drop-off location ay 23 km. Alright, let's go! Good morning mga parts. Lalamove daily life tayo ngayon. Friday ngayon. Ang kadalasan sinasabi ko sa inyo, ang pinakamagandang bato ng mga booking ni Lalamove ay araw ng Thursday, Friday. Kung minsan Sabado, maganda rin mga parts. Para sa akin ha, base sa experience ko yun mga parts. Kasi pagka Tuesday, Wednesday, medyo nahihinaan ako sa mga araw na yan eh. Lunes, coding namin. Sunday, di kami bumibiyahe. Kaya yun nga, lagi kong sinasabi sa inyo, tuwing Thursday, Friday, ang magandang biyahe kay Lalamove. Napapansin ko lang mga parts kasi dahil sa tagal na ng bumibiyahe kami na tatay dito, yun ang araw na pinakamaganda sa amin. Kaya pagka Thursday and Friday, huwag niyong ililip yung araw na yan kay Lalamove kasi maganda yung kikitain natin yan eh. Sayang mga parts pagka hindi tayo bumiyahe ng mga araw na yan. Kapag Sunday naman, talagang bihira kami bumiyahe ng Sunday ni tatay kasi pinapahinga na namin yung araw na yan eh. Dahil mahirap din kumuha ng booking pagka Sunday. Meron naman, hindi ka naman masisero pagka Sunday. Ayun nga lang, yun talaga yung araw na nakikipag-agawan ka sa mga driver kasi marami rin bumibiyahe niyan pagka Sunday. Tapos medyo konti yung booking. Kadalasan mo makukuha niya yung mga lipat bahay, deliver lang ng mga mga bahay-bahay ganyan. Kadalasan kasi yung mga company wala ring pasok pagka Sunday kaya medyo konti o matumal yung booking kasi nga maraming saradong establishmento mga parts pagka Sunday. Ngayong Friday kasama pa rin natin si tatay. Araw-araw naman natin kasama eh. Kahit araw ng Biyernes eh. Ano tay? Kamusta? May bago ka bang ano? Joke? may joke po. Ito, joke po. Ano Tagalog ng tubig? Ano Tagalog ng tubig, tay? Water. Ha? Water. Tagalog ng tubig, dalawang malaki. Dalawa, big, malaki. Kaya tubig, dalawang malaki. Corny. Well, anyway, mga parts, tsaga-tsaga tayong bumibiyahe kay Lalamove araw-araw dito. Para sa akin, masasabi ko lang, okay pa naman yung biyahe kay Lalamove kasi kumikita pa naman talaga kami. Depende na lang sa inyo kung anong level yung gusto nyong kita rito kasi pagka
Halimbawa, gusto nyo talaga araw-araw malaki, hindi talaga level dito kay Lalamove. Pero kung matyaga ka, minsan maliit, minsan malaki, pabago-bago na ang kita, ganyan. Pwede kang magtyaga talaga dito kay Lalamove. Gaya namin tatay, nagtsatsaga kami, di ba? Kasi kung hangad mo talaga yung talagang parang big time na na kitaan na hindi masasayang yung panahon mo kakabiyahe tapos maliit lang, parang nalilita ka, kulang para sa pamilya mo. Hindi talaga ito yung negosyo na hinahanap mo. Dito kasi kailangan talaga ito matyaga ka, saka marunong ka makontento kahit na maliit lang yung kinikita mo. Kaya sa amin ni tatay, di ba? Halos na kami, naka 2.5 years na kami, papunta na kami ng 3 years dito kay Lalamove na may biyahe, pero sinatyaga namin kasi kahit papaano, para sa amin ni tatay, okay yung kinikita namin. Siguro kung dalawa asawa mo, tatlo asawa mo, baka mahirap mong buhayin dito. Minsan talagang umaabot tayo ng 12 oras sa biyahe dito, tapos nalilitan sila sa kinikita. Kasi nga, parang hindi sapat yung pagod mo sa kinikita mo. Kaya yung iba, umaalis, yung iba, ayaw na agad kasi nga, parang nakakapagod kasi talaga. Kung talagang isipin mo yung trabaho, mga part. Kasi sa amin natin, ginagawa namin, parang libangan lang, ganyan lang, parang namamasyal lang kami, ganun. Hindi namin iniisip yung trabaho, ganun. Kasi pagka iniisip mo talaga na trabaho, kumita ng malaki, sabi mo, sobrang pagod ko, tapos yung kinita ko, ganyan lang, parang ganun, di ba? Hindi mo na i-appreciate yun, kaya yung iba umaalis talaga. Pero kung isipin mo mga part, parang libangan lang, parang namamasyal ka lang, gaya ni tatay, nakaupo lang dyan, sitting creepy. Pagod ka sa kaupo eh. Napapagod ka kaupo, katitingin ng mga view dyan, di ba? Tapos, pero kahit pa paano, di ba? Pera din pag uwi, meron din siya kahit pa paano, di ba? Kumikita siya, kaysa sa wala, nasa bahay lang siya, kasi nga, senior citizen na siya, di ba? Kung nasa bahay lang siya, hinihintay niya lang yung, meron naman siyang benefits na nakukuha kasi mga, mga SS tsaka pag-ibig. Pero parang si tatay kasi hindi ako kontento. Sabi ko sa bahay na lang ang laki na ng SS niya tsaka pag-ibig niya. Sumasama pa rin dito, nakikishare pa rin sa akin. Ganun talaga mga palsyo, para kahit pa paano si tatay, may income pa rin. Sumasama siya rito, nakaupo lang siya. Minsan bumubuhat, pag di niya na kaya, minsan tinutulungan ko rin. Inaano ko, kaya hindi ko siya tinutulungan para mabanat yung buto niya. Kaya pinababayaan ko siya mag-isa bumuhat. Hindi mga parts, pag di na kaya ni tatay, tinutulungan din natin. Meron naman talaga na wala siyang binubuhat kasi kagaya kahapon. Hindi siya ganang buhat Halos lahat ng deliveran namin, puro may mga taga-buhat sila. Kaya si tatay nanonood lang. Tapos pa, timon-timon, yun, ganun, lagay ko dyan, ganyan. Salansan mo dyan. Ganun yung trabaho ni tatay kahapon. Ayun nga mga parts, papunta tayo ng Ortigas Avenue. Nandito na tayo ngayon sa may Commonwealth bago dumating ng NCBA. Medyo matraffic ngayon dito. Pero lagi naman matraffic dito pagka dumadaan kami. Pero yung ganitong umaandar pa unti-unti, natural lang yan dito. Kumbaga, ganyan na rito araw-araw. Ito lang mga parts, pagka biyernes, maraming booking, kaso matraffic. Ito lang magiging kalaban natin dito yung oras natin kasi nata-traffic tayo pagka biyernes. Nasa may EDSA na kami, bandang Cubao. Hanggang na to hanggang Ortigas na natin traffic. Nakikita ko sa map Pero hindi naman talaga traffic na nakahinto. Traffic na umuusad ng paunti-unti. Pagka ganitong araw ng biyernes, normal na sa EDSA to. Ganitong padahan-dahan lang abante pa. Konti-konti lang yung usad. Kaya ginagawa ko kapag nasa may EDSA Cubao na ako, dito yung ilalim Hindi ako nag-iilalim. Sa ibabaw ako dumada, mas mabilis. Ayun nga lang, may stoplight nga lang doon. Pero dito kasi sa ilalim, walang stoplight. Pero sa palagay ko, mas mabilis sa sa ibabaw. Malapit na tayo mga parts. Ayun na yung Ortigas na pagdideliveran natin sa may Meralco Avenue. Grabe yung init ngayon. Talagang tumatagos na may sasakyan. Kumbaga, summer na summer talaga. Magtatapos na yung April magme-May na Ilang araw na lang. Ortigas na tayo mga parts. Tignan mo rito, para tayong nasa Amerika tumutugtong tayo sa flyover na to. Ito yung Robinson Galleria. Sir, sana sir? Big Time Empire. Saan yun, sir? Store yan. Eto? Ano po dyan, sir? Ito lang yung storage box bibigay ko doon. Wala kayo mag-park yung dalawang malaki yun. May kumakaway. May kumakaway. Sige. Salamat sir. Time check, 11:28 AM. May nakuha na kaming pang second booking. Ano to multiple booking to mga parts. From San Juan, going to Giginto, Bulacan. Going to San Juan ulit pabalik. Sa halagang 1,650. Ang layo ng pickup location ay 5.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Papunta na kami mga parts sa may pick up natin ng second booking. Diyan sa may San Juan to.
to ang pickup. Bali ang gagawin, di-deliver daw namin yung mga exhaust fan. Tapos pagdating ng Giginto, Bulacan, may kukuhanin daw doon na pera. Ngayon, yung pera na yun ang ibabalik namin sa may drop-off location, sa may San Juan din. Isilin daw natin yung pera na bayad sa may exhaust fan yata, tsaka yung delivery fee, tsaka pati na rin yung expressway natin, lahat-lahat na sisilin natin mga parts. Dadali natin ng drop-off yun. Dito tayo ngayon mga parts sa may Meralco Avenue. Paliko tayo ng Ortigas Avenue na yan eh. Pagka kumaliwa tayo dyan. Ngayon, papunta tayo ng San Juan. Kaya sakto lang din nakuha ang booking kasi malapit-lapit na rin to eh. Ewan ko ba kung bakit wala rin kumukuha ng booking mga parts. Ang tagal din eh. Siguro mga 5 seconds na lumabas yung booking. Binabasa-basa ko pa nga. Baka ako medyo mahirap to kaya wala kumukuha. Kaya napagtanto ko, pwede na rin. 1,650 naman kasi yung pamasahe niya. Balikan. Sabihin mo na lang nasa 800 papunta ron, 800 pabalik. Kaya pwede na rin. Kasi yung pabalik naman, pera lang dala natin. Baka kung suswertin tayo, pwede tayong magsakay ng pabalik pa rito sa Ortigas. Papunta pala ng San Juan pala tayo. Pick up tayo mga parts. Ayun pa nila. Sir, tama ba to sir? Yung kukonektahin namin doon 200. Oo. Tapos doon ko rin sisingilin sa kanila yung shipping fee. Oo. Shipping fee. Plus shipping fee. Ang bibigay babalik nyo tatay. Pati yung expressway sa kanila na rin. Sagot na rin nila. Basta may resibo ha. Sa dadaan sa cash lane. Take your... Anim yan boss ha. Tapos pera na lang ako boss ng lisensya. Shopee. Okay, papunta tayo ng Giginto, Bulacan. Ang layo ng drop-off location ay 39 km. Alright, let's go! Ito kami ngayon mga pards sa may EDSA. Bale, gumagapang kami ni tatay tapos naghahanap kami ng booking na pansabay. Sana bago kami makarating ng NLEX, makakuha na kami ng kasabay namin. 12:40 na mga pards, kakain muna kami ni tatay habang nag-aabang ng kasabay na booking. Wala tayong makuha ang kasabay eh. Ang hirap kumuha ngayon. Kaya kakain muna kami ni tatay. Nasobrahan na kami sa gapang mga part. Narating na kami ng Balintawak na tatay. Wala pa rin kami nakuha. Baka na lang, pabalik na lang kami kukuha ng pangsabay. Dito na kami sa may Balintawak. Paliko na kami ng NLEX. Kasi kapag pumasok ka na ng NLEX, wala nang labasan mga parts. Kasi yung ticket natin, mapuputol-putol yan eh. Hindi tatanggapin ng customer pagka tay-utay yung natin ticket. Eto mga parts, may nag-comment si Anime Saga. Sabi niya, Pards, paturo naman kung paano kumuha ng booking ng mabilisan. Gusto mo mabilis, Pards? Eto mabilis. Pag kukuha ka ng booking na mabilisan, syempre wag kang kukurap mga Pards. Pagkatapos kapag ka mo yung tumunog na putpot, titignan mo yung booking. Una mo titignan yung pick up, tapos yung drop-off location, tapos kung regular o pulling, tapos titignan mo yung presyo. Pagka okay na sa'yo, i-click mo. Pagka-click mo, i-swipe mo. Pagka-swipe mo, mag-loading siya ng gano'n mga parts. Pagka nag-loading, ay ang hirap na mabilisan, parts. Nahirapan ako sa'yo eh. Ganun lang, pagka mabilis ang booking, gusto mo, bilisan mo lang din. Mabilis ka. Ay, ibig sabihin nun, bilisan mo pumindot. Yun ang ibig ko sabihin. Ay, mga parts sa drop-off natin, natin makontak yung number na nilagay. Yun ang problema, paano natin dito? Unattended yung number. Tawagan ulit natin. Dalawa pa naman tong warehouse na to. Galing kami sa kabila, sabi dito daw. Ayan o. Paano natin malalaman to? Wala daw dyan. Kabila. May guard, tanong natin. Sir, dito ba yung 5C? Lot 5C? RIS1 Industrial 5C. Walang nilagay nga sir, yun ang eh. Ayun, dito. S1, yun yan. Kabilang tulay. Doon yun sa kabila. Galing ako sa guard doon, dito ako tinuro, dito daw. 5 Ha? Ayun o. Lot 5C RIS1. Doon yun. Ayan. Kasi balik ako doon. Sige, salamat sir. Mga parts, galing kami sa may warehouse dito. Sabi ng guard, doon daw sa kabila. Kaya bumalik ulit kami doon sa kabila. Pagdating sa kabila, dito naman daw talaga yun. Hindi namin malaman ngayon kung saan talaga yung tama. Pero nakamap, dyan talaga nakamap dito. Andito yung map natin, oh. Nakalimutan ko lang sabihin sa guard na dito nakamap. Pero tinuro niya doon sa kabila kasi doon daw yung address. Kasi yung contact natin, hindi natin makontak. Na hindi ko alam kung nakapatay yung cellphone o busy. Yan ang mahirap eh pagka naliligaw ka tapos yung contact mo hindi mo makontak. Wala na, mahirapan tayong hanapin pagka ganun. Dahil dyan, baka kakakon dyan sa pag-diretso. Tanong mo kaya dyan sa mga dyan na yan dyan. Baka doon. Tanong natin dyan. Sir, saan na sir? 5C. 5C? Walang pangalan sir yung nilagay kasi yung warehouse. Paano na po? ID na po sir. ID. Pero tama yung map ko sir. Kayo po yun, sa airplane nila. Diyan lang. Ano po, unang kanto kayo sir, kanan. Kanan. Tapos po, kaliwa. Kaliwa. Pakita ko yung bandang kanan. Anong pangalan ng warehouse sir? Total, International Auction House. Total. Sige sir. Total. Tama, dito nga. Sabi sa guard. Ako po, kay Jimmy po, Lalamove po delivery.
Yung kay Jimmy, ma'am, deliver kami. Ano po ba yan? Exos pan. Apo. Paano lang po? Sige, ma'am. Meron na ako nakuhang booking mga parts. Yung papunta pa lang ako sa may drop-off natin dito. Ito, Malolos to Makati. Kaso medyo natatagalan tayo. Baka hanapin tayo nito. Pero mukhang ibabang transfer na lang ni ma'am daw yung pera sa may pick up natin kanina. Ang mangyayari, hindi na tayo pupunta ron. Hindi na tayo babalik ng San Juan kasi ibabang transfer na yung pera. Kumbaga, nasa kanila na. Papadala na doon. Hindi na natin dadalhin yung pera sa kanila. Hindi na natin dadalhin sa may pick up kanina yung pera. Yun daw sabi ni ma'am kasi wala daw silang cash dito. Kaya hindi na tayo babalik sa may pick up natin. Online payment ang bayaran nila rito. Wala daw silang cash. Kaya ibabang transfer na lang daw. Ano daw? Ibabang transfer na lang daw nila kasi wala daw silang cash dyan. Sa office nila, diretso bangko kasi yung mga binabayad. Ngayon, ibabang transfer na lang daw dun kanina sa may pinag-pick upan natin. Hindi maganda, hindi na tayo babalik dun. Payag naman yung mayari. Hindi, kakausapin niya raw yung boss niya. Tinawagan ko eh. Mga surplusan pala ito. Ay, may mga rep po, surplus oh. Iba-iba. Lahat, daming gamit sa loob. May mga kama pa ata dyan. Papuntang Makati. Dyan Sa sa, natin muna kaya? sa Malolos. Baka matagal pa eh. Kasi ba, ibaray ba? Marami yun, 1,000 kg to eh. Kaya pwede natin iwanan yan. Wala pa nga na. Wala pa yung bayad sa atin eh. Time check, 3:18 PM. Meron tayong pang third booking from Malolos going to Makati sa halagang 1,176. Ang layo ng pickup location ay 11 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Booking natin mga parts, kanina pa nakatenga to. Mula pa lang nung papunta kami ng drop-off kanina, second booking natin. Ang tagal kasi magbayad ni ma'am dun sa may yung drop-off namin. Kailangan bayaran niya yung 40,000 kasi pinabang transfer. Maganda ron, hindi na namin ibabalik yung pera kasi pinadala na through online. Kaya nakalibre tayo ng ng way papunta doon sa may San Juan. Ngayon, kanina pa tong booking na to kasi tagal nga namin doon sa may drop-off. Text na nga ng text sa akin. Sabi ko, pakihintay na lang ako dahil 11 km yung layo namin. Nasa nagiginto kami, Malolos yung pick up. Papunta na kami mga parts. Ako po, Lalamove po. Sir kay Kasi po, pick up. Saan ba punta? Pupunta ng Paseo de Magallanes sa Makati kay Bong Gomez. Sarap, parlor nga. Magkano na po lahat? Kailan sir yung booking sir 1176. Pati toll gate. 49 ka 79. 128. Bali magkano ba yun? 1304. Kaya lang. Kaya sir buti na lang tayo mabait yung nag-book na ito. Yung nag-book wala dyan eh. Wala sa pick up, wala sa drop off. Hindi ko alam eh. Kung nasaan. Buti na lang hindi niya kinancel kasi diba ang tagal na natin sa may second booking drop off natin. Panay yung text na sa akin eh. Saan ka na sir? Panay yung gano'n. Sabi ko, nandito pa rin sa nandito pa rin sa may drop off. Tagal magbayad nung natin, nung drop off natin second booking. Buti na lang, hindi nang transfer nila. Kaya hindi na kami babalik ng San Juan. Hindi, babalik pa tayo. Eh, nakuha ko tong booking, itong third booking, nung pala, papunta pa lang kami sa drop off ng second booking, malapit pa lang kami, nakuha ko na yun. Kaya nangyari, pagdating namin sa may drop off nga, yung warehouse, sabi ng guard, sa kabilang warehouse daw yun, doon pa sa kabila, pinuntahan namin ngayon doon. Pagdating doon, hindi daw doon daw ulit, bumalik pa kami doon. Ngayon, doon pala talaga sa unang pinuntahan namin. Kaya tumagal kami, tapos pagdating doon, ang tagal pa magbayad ng client ng 40,000 kasi nga, yung boss din nila magbabayad eh. Puro nasa bangko daw yung mga pera nila na ganun kalaki. Tinawagan ko naman yung yung pinikap pa natin kanina. Okay na daw. Kaya sabi ko, hindi namin pupunta dyan sana, wala na. Tapos na yung deal natin okay naman daw sabi nila. Kaya mga parts, papunta naman tayo sa drop-off ng third booking natin. From Malolos, Bulacan, going to Makati. Sa bandang Makati ba ito tayo? Sana pala ito mga parts, papuntang Magallanes, Makati to. Diyan, malapit sa may South Super Highway to yung papasok ng South Super Highway. Magallanes, Makati. From tayo from Malolos, Bulacan, going to Magallanes, Makati. Ang layo ng drop-off location ay 52 km. Alright, let's go! Nasa may Malolos, Bulacan tayo mga parts. Time check tayo. 4:06 PM. Napakatindi ng init. Kahit na nakabukas yung aircon namin, ramdam na ramdam pa rin namin ni tatay yung init ngayon dito. Tirik na tirik yung araw eh. Bale, hindi na namin sasabayan to mga parts kasi puno na rin tayo. Tsaka yung delikado yung isa para may babasagin doon. Baka maipit, mabasag pa. Bayaran pa natin to. Kaya dediretso na namin to sa may drop-off location. Tinawagan tayo mga parts nung nag-book. Ang sabi
sabi niya, dumaan daw kami ng Skyway kasi nagmamadali na raw sila. Nandun daw sila sa may drop-off location. Sila kasi mag-receive nito eh. Parang iakat nila to sa building o sa condominium. Kaya dadaan kami ng Skyway ngayon. Nandito na kami, bandang Magbabalintawak sa may NLEX. Ayan o, nakalagay dyan o. Skyway, 300 meters na lang. Keep bright. Sabi niyo ma'am mag-Skyway eh. Di mag-Skyway. Dito na kami mga parts. Sabi ni ma'am, tumawag nga sa amin. Babayaran niya raw yung Skyway kasi sa may pickup, binayaran na yung namin shipping fee. Tsaka yung bayad ng NLEX. Sabi ko, wala pang bayad yung Skyway ma'am. Sabi niya, pagdating daw sa may drop-off, babayaran niya daw kami. Sarap po. Skyway Mapabilis tayo ngayon mga parts. Bibihirang customer lang mga nagpapa-Skyway. Madalas, sa lang, sabihin sa'yo, NLEX lang tapos mag-EDSA ka Siguro nagmamadali na sila mga parts Kanina pa yata nag-aabang kasi na-late nga kami sa pag-pick up kanina Natagal lang kami kaya nandun na raw sila kanina pa sa may drop-off. Pala yun? Mamayapit na. Sir, nandiyan ba si Ma'am Daisy? Ayan na tayo. Yung Skyway 333 sir. Kasama na si Kwenta rito sa may gate bayan. Ano sir, salamat sir. Friday ngayon mga pards. Ganito yung sitwasyon sa may EDSA. Bandang kakalagpas lang namin ng Ayala. Parang dito sa may kaliwa, Buendia yan Ang kanto ng Buendia. Ganito na, traffic na agad. Maaga pa, time check tayo, 6:22 PM. Wala na. Dito tayo sa traffic tayo. Ano na mangyayari sa atin nito. Wala nang galawin yung traffic dito sa EDSA. Bandang pa lang to, Orense dyan Packet ng Guadalupe. Ganito na yung traffic. Time check mga pards, 7:01 PM. May nakuha na tayong pang-apat na booking from Pasig going to Tandang Sora sa halagang 809. Ang layo ng pickup location ay 1.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Opo, seasonal one po. Ang kayo po. Okay, na-pick up na natin yung pang-apat na booking natin. From West Capitol Pasig, papunta ng Banlat, Tandang Sora. Ang layo ng drop-off location ay 15 km. Alright, let's go! Okay mga pards, income reveal tayo. Bali nakaapat na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 3,618. Pagkatapos nakakuha kami ng 200 na tip plus natin, magiging 3,800. Pagkatapos bawasan natin ng 1,300 na diesel mga pards. Tapos i-plus pa natin yung 200 na pangkain. Bali 1,500 yun mga pards. 3,800 minus 1,500 equals 2,300. Ayun mga pards, naka 2,300 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nilalamove.